niya. Asa na yun? Ayun sila ma'am, may teacher na. Ayaw silang bumalik. Okay, video mo! Baba to! Oh! Oh! Yan yan eh! Yan yan! Teacher dito, ano yung ginagawa mo sa akin? Mukhang tanga po nalaking ko eh. May video ko. Bago po mangyari po yung insidente ng Friday, July 3 po, meron na pong nagaganap na pagbabanta pa rin po kung Lunes po yata o Martes po, ganun. Nautusan po siya ng kanyang advisor na mangapkap po ng vape sa mga estudyante na lalaki, ganyan po. Nakapkapan niya po yung bata na nanakit po. Tapos po, pag nakapkapan niya po ng vape, ang sabi po nung nanakot na po yun, sige, magsumbong ka, makikita mo. Tapos po yun, umabsin niya po yata yung bata kasi nga po nagkaroon nga po, nagsumbong yata po sa advisor, pinatatawag, i-absent po ng Webes. Nung Friday po, pumasok. Naatasan na naman po na magsaway kasi po, officer po siya sa loob ng room po. Ang utos po ni ma'am, magsaway ng mga pasaway na bata, ganon. Yung pong batang yun ay nagpapasaway na naman po. Sinasaway po niya sa paglipat-lipat po ng upuan. Bawal po umupo doon sa mga monoblock. Pinapalipat po niya, ayaw po talagang sumunod. Ngayon po, may kamalian naman din po ang anak ko na aminado naman din po sa sarili na nag-video siya na para may ma-proof kasi para hindi maitanggi po nung bata na siya ay pasaway. Kaya na-video niya po na ipapasa niya sa kanyang advisor na ganito ayaw pong sumunod sa kanya. Ayun na po, hindi po nakuhanan doon yung binato po siya ng sapatos. Una po yung binato siya ng sapatos. Tapos po, yun nga po, kaya naisipan nung kaklase po niya, nakatabi niya na i-video po ulit. Kasi ayan na ang teacher, may teacher na, lumipat na, ayaw pa rin. Binidyohan na po nung katabi niya po, na ibinigay niya yung cellphone, ayun na po, nag-init na rin po ang ulo noon. Pero tapos na po yung pagbabato ng sapatos, yun na po nga, isindente na yun po. So, kumbaga may dalawang video. So, yung unang video, dahil lumipat ng upuan. Tapos, Opo, hindi hindi nakuhaan sa video yung pinato siya ng sapatos. Opo. Tapos, binidyohan ng kaklase. Ito na ngayon. Ito na nga po yung insidente na po yun nung Friday. Siya, tsaka Opo, kabaitan po niya, hindi po yun nagsasabi sa akin. Muwi po siya ng 2:00 sa amin, nanghingi po siya ng gamot. Mama, pengi pong gamot. By just ko, bakit? Masakit po yung ulo ko. Tapos po, nahiga na lang po siya, natulog na lang po siya sa kwarto. Wala pa po akong kalam-alam. Sabado ko pa po nalaman. Kung hindi pa po dumating yung isang kaklase niya po sa amin na anak po ng pamangkin ko at nagsabi na, Mi, gising ka. Sabi ko, bakit? Bakit mo ko ginigising? May sabihin ako sa'yo, Mi, ano yun? Si Tito Paloy po, pinapatawag ka po ni Ma'am sa guidance po. Bakit ano nagawa ni Paloy? Nagulat po ako kasi mabait naman po na bata. Hindi po siya. Yung kaklase ko po, may ginawa po kay Tito. Tito na lang po. May ginawa po kay Tito. Binuli po, tinano po siya. Sinuntok po, hala. Sige, pupunta ako. Noon nga po, Lunes na po ako nakapunta doon. Nasa loob na po kami ng guidance. Maupo po kayo, sabi po ni ma'am, yung head po ng guidance. Pinaupo na po kami doon sa upuan. Nasa table po yung dalawang mag-ina, magkaharap po. Kami po nasa likod po. Sabi, nakita na ba ni mami yung nangyari video? Sabi ko, ano po yung video, ma'am? Sabi po ng advisor, papakita pa po ba natin? Sabi, abay, natural. Magulang yan, may karapatan niya makita ang video. Di pinakita po sa akin yung video, pinapanood po sa akin. Hindi ko po tinapos kasi nandun lang po ako sa gananon po. Ayoko na po. Baka may makita pa akong kakaiba eh. Hindi ko na po inano. JL, may dati na ba kayong alitan nito ni alias JM? Wala. Okay. Sige, JM, anong gusto mong sabihin? Gusto ko lang po manghingi ulit po ng dispensa para po dun sa nagawa ko sa kanya. Kaya ko lang naman po nagawa yun dahil lang po sa inis ko po, gano'n. Nadala lang po talaga ako ng init po ng ulo, kaya ko lang po nagawa sa kanya yun. Nadala lang po ako ng galit nung time pong yun. Lahat naman tayo nagagalit. Pero kung anong gagawin natin pag nagagalit tayo, yun ang pagkakaiba.
Hindi porke Opo. nagagalit tayo, pwede na tayong manakit. Obviously, kaya tayo may mga batas. Dahil yung mga iba na hindi nakokontrol yung galit nila, kailangan patawan ng parusa. Pero minor de edad ka nga. Pero yun nga yung concern. Hindi porke nagalit ka, pwede ka nang Opo. manakit. Ang concern kasi dito, yung trauma at kung kaya pa ba ngayon sa nila na makasama ka, komportable pa ba sila, makakapag-aral pa ba sila, Opo, may papangako ko naman takot po yun. ba silang mararamdaman na nandoon ka. Yun yung pinaka-concern naman. Pero may papangako ko naman po na hindi na po kami aabot sa ganun point na po. At di na po mauulit yung nangyari yun. Kasi po, pinag-iisihan ko naman po lahat yung ginawa kong yun. Kasi nga po, alam ko rin naman po sa sarili kong mali rin po yun. JM, bakit ba umabot sa puntong pananakit? Bakit ka ba nanakit nung time na yon? Na-trigger lang po kasi ako nung nakita ko pong binibidyohan niya po ako. Pero ang nagvi-video kasi hindi Ano naman po? si JL ang nagvi-video nung time na yon. Parang yung katabi yata ni JL. Si ano po muna, si JL po muna yung nagbibideo sa amin na. Yung unang- Kunyari, pinasa lang po niya doon yata sa katabi niya po. Kaya Okay. po, Okay. ano po, Pero bakit ka daw niya binivideo? ano po, una po kasi noon, ma'am, nung Friday po, nung nangyari po yung time na yun, absent po kasi ako nung Thursday. Nung Thursday daw po pala, sitting arrangement daw po sila. Hindi ko naman po alam. Kaya po pagpasok ko po ng umaga, umupo po ako sa dati ko pong upuan. And yung time na pong yun, sinaway po ako nung isa po namin kaklase na hindi na daw po doon yung upuan ko. And nagsabi ako, magpapaalam ako sa teacher po namin ngayon. And nagpaalam naman po ako, pumayag naman po si sir. Tapos po, bigla pong nag-video po si JL po, ayun na nga po. Tapos sinaway ko po siya, ganun. Okay. Hindi po siya na ano sa akin. Tapos parang may sinasabi pa po kasi siya nun habang nag-video po. Kaya po, dun po na-trigger yung galit ko po. Kaya ako po nagawa yun. Yung nangyayari kasi lahat yon, nandoon yung teacher ninyo. Kung sabi mo naman na pinayagan ka, bakit kaya sa eskwelahan, kumbaga may hierarchy eh. Ang dapat na nasusunod yung guro. Nandoon naman yung teacher nyo. Kung meron kang Opo. reklamo, nagalit ka na hindi ka sang-ayon doon sa sinasabi, kahit pa officer tong si JL, ba't hindi mo inakyat doon sa teacher nyo na nandoon, nakita sa video na nandoon yung teacher, na itinanong kung ano ang tama, imbis na nagalit ka, at yun ang una mong naisip gawin, sipain Ayun na o nga po sapakin. Opo, Yung respeto sa ayun na nga teacher. lang po yung pagkakamali ko po, ma'am. So, hindi mo Kasi nga po, nirerespeto hindi ko yung lang- guro mo. Hindi naman po sa ganun po, ma'am. Ano lang po talaga, nadala lang po talaga ako ng emotion po nun. Tsaka po, ang bilis rin po talaga ng pangyayari po nun. Kaya, tsaka lang po ako natawa nung yung tapos na po yung pangyayari yun, ma'am. Okay, sige. Yung kumalma na po ako. Kaya Ngayon- humingi po ulit ako ng pasensya po sa nagawa ko dun sa klase ko po. Matapos to nangyari, nung nalaman ng magulang mo itong nangyari, anong ginawa ng magulang mo? Pinapagalitan, pinapayuhan po, ganun po. Pero hindi niya po ako kinokonsinti na tama po yung ginawa ko. Kaya po, na-realize ko rin naman po yung yung pagkakamali ko po pagtapos na po nun. Yung vape, alam niya rin yun na nagsabi ka na binantaan mo siya tungkol dun sa pagsumbong sa vape. Alam din ng nanay mo yun. Kahapon lang po yata nalaman ni Mami. O yung hindi mo sa vape kagad po. sinabi. Hindi naman po yun yung yung nadamay lang po yung yan. Kung Yung sa baga vape po, meron kang kung baga kung nagsisi ka talaga, sana nasabi mo na Opo. lahat ng mga mali. Hindi mo kagad nasabi sa magulang mo na ganun, nang babanta ka rin sa mga kaklase mo. I mean, yung tungkol po dun sa pagbabanta. Hindi ko naman po para pagbantaan po kasi hindi ko po ginawa yun po, ma'am. Yung sa vape, Hindi ko po siya pinagbabantaan. na Ay, sa vape pagsinumbong, po. oo, subukan mo akong Ano? sumbong, ganon. Hindi po ako nagbanta nun, ma'am, kasi po, ito po, si JL po, ka-dancer ko po yan sa street dancing po.
yun, magkakilala na po kami. Kaya po parang nagkakabiro-biro po kami. Kaya comfortable po, parang naging komportable po ako na sabihin sa kanya yung kuha nga po ng pagkap-kap niya po sa akin ng babe. Okay. Sabi Hindi ko, ibig sabihin "Kung na komportable ka sa mga ganong salita na yung sasabihan mo ng ganon ay komportable sige, rin. sige po, mali rin po yan, mali rin po. Yun yung medyo, talaga bang nagsisisi na o hindi? I mean, hindi kita kilala. At saka syempre sa Apo. edad mo yan, gusto kitang bigyan ng pagkakataon na magbago dahil bata ka pa naman. Apo. Pero kasi nga, mas nag-iingat tayo ngayon dahil syempre kabado lahat ng mga magulang dahil sa maraming lumalabas na kwento na nangyari sa mga eskwelahan. Hindi mo maaalis sa magulang ni JL at magulang ng iba mong kaklase na mapaisip, di ba? Kung ikaw ngayon marinig mo Opo. lahat ng nasa balita, tapos marinig mo na yung kaklase mo, yung anak mo merong kaklaseng ganito, mauunawaan mo kung saan nanggagaling yung nanay ni JL, pati yung ibang magulang ng mga estudyante sa Calamba na, teka lang, meron tayong estudyanteng nandyan, sigurado ba tayo na ligtas yung mga anak natin? Siyempre, alam mo, talaga kung ano sana, mabuti, dito ka, naghumingi ka ng tawad, nagsasabi ka na gusto magbago at hindi mo nagagawin. Suportado ka namin dyan. Pero yun, kailangan lang natin unawaan din syempre yung pinanggagalingan ng mga ibang magulang. Magulang ni JL at maaring magulang din ng ibang mga estudyante doon sa eskwelahan. Actually po, nung Friday pa lang po na nalaman ko na yung mismong pangyayari, talagang hindi na po ako mapakali. Gusto ko na po talagang pumunta ng school. Siyempre po, nag-aalala din po ako unang-una sa anak ko at pangalawa din po doon po sa kaklase niya na nasaktan niya. Pero hindi po agad ako nakapunta dahil may klase po sila noon eh. Inantay ko po yung chat ng teacher, nung advisor nila. Yun nga po, nung kinat po ako nung araw din po na yon, bandang 9 o'clock ng umaga, pumunta rin po ako talaga agad. At doon ko po nga nalaman yung buong pangyayari at saka yung video na pinanood nila sa akin. At syempre po, masyadong ang naramdaman ko po na nalungkot po ako. Kasi unang-una, masakit po sa isang magulang na makita nila na ang anak nila is nakakagawa ng hindi tama, di ba po? At yun po yung, sobrang sorry po ako dun sa magulang nila. Kasi alam ko po yung pakaramdam ng isang magulang na kapag nasasaktan ng anak nila. Kaya po, nung Friday po, hindi pa po kami agad nakapagharap. Monday pa po kami nagkausap sa guidance. Hinarap ko po sila, humingi po ako ng paumanhin. Ayun din po ang aking anak. Nang bukal sa loob po, bukal po sa loob namin. Na ang anak ko naman po ay masakit po sa akin. Marami po naglalabasan na ang anak ko daw po ay masamang bata. Hindi po totoo yun. Kung nakagawa po ng isang pagkakamali ang anak ko, hindi po dahil sa masamang bata na siya. Lahat po ng tao nagkakamali. Nakagawa po siya ng pananakit sa ibang bata. Pero hindi dahil po yun na isang masamang bata ang anak ko. Nagsisisi rin naman po siya talaga. Nakikita ko po siya kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon dahil sa isang pagkakamali na yun. Ma'am, at sobrang nalulungkot po ako dahil sobrang apektado po siya. Na-appreciate po namin, ma'am, na humaharap kayo dito, na humarap kayo agad dun Opo. sa eskwelahan para makausap agad yung pamilya rin ni JL. Yung epekto nung nangyari, siguro, ma'am, hindi rin naman natin makakahon yung nangyari dun sa isang video na yun o dun sa Opo, ma'am. isang araw na yun. We have to look at the overall picture and we have to study. Probably the school, we could coordinate with the school kung ano po ang best para kay JL na naging biktima dun sa mga klase na nangangamba rin or mga naka-witness nung nangyari, kung kamusta sila, kung saan sila komportable. At syempre, kung ano rin ang magandang sitwasyon na pwedeng gawin para kay JM. Kung dapat merong mga psychological Yes, attorney. Sa DSWD, intervention. Opo, pwede po natin silang i-refer sa DSWD. Lalo na po, yun nga, actually ma'am, sa nanay ni JM, yun po yung tinatanong ko kung ano na pong action ang ginagawa natin para kung ano pong, kasi hindi normal yung ganong pag-iisip sa isang bata na ang galit physical ang una niyang
kung nai-refer na ba siya, meron na ba siyang psychological intervention or treatment na galing sa school, psychologist, yung guidance counselor, na hindi lang isang beses. Dapat may follow-up yun. Malaman kung anong status niya. And of course, alamin yung status ng mga ibang tao na nandoon. Because kung may kaba sa kanila dun sa presence ni JM, regardless kung ano naman, no, sa nanay ni JM, hindi dahil sinasabi natin na wala na siyang pag-asa or talagang masama na siyang tao. Meron na talaga kasing apekto yun sa komunidad dun sa eskwelahan. So, yun ang kailangan nating balansehin at alamin. Hindi to makuha ng isang araw. Meron dapat mag-imbestiga kung anong best option. Yes po. Whether ilipat lang ng section, which I think nilipat na ng section, or ilipat baka merong eskwelahan na maganda. Meron naman pong ang school na, kasi po, nung last time po na kinausap din po nila kami, na dapat po is maghaharap-harap nga po din kami ulit, pangalawang beses po, nung parents at saka nung bata. Kami lang po yung dumating. Tapos yun, kinausap nga po kami ng mga teachers na kung ano daw po ba ang plano ko. Sabi ko nga po, kung dahil nga po sa nangyari, parang patitigilin ko na nga po muna yung anak ko. Kasi parang, syempre alam ko din naman na hindi na bagay or hindi na na doon na pumasok yung anak ko dahil nga ho sa mga nangyari. Ang sabi naman ho ng mga teacher, pwede naman hong i-modular. Wag ko na lang daw hong patigilin dahil sayang din naman daw ho at kawawa. Kumbaga, hindi naman ho kawawa. Parang kumbaga karapatan pa rin naman ho ng bata na kahit pa paano makapag-aral. Tama naman po yun. Meron namang ibang mga modes pwedeng kung mahanapan ng eskwelahan na pwedeng paglipatan. And mas maganda siguro, attorney, ma'am, bago tayo mag-proceed dun, mas maganda po na magkaroon muna po ng psychological assessment po kay JM. First time niya po bang manakit ng kanyang kapwa-estudyante? Parang ngayon lang ho. Kasi wala naman dito, meron siyang mga medyo pero hindi naman umaabot sa punto na nagkakasakitan. Ngayon lang nangyari na ganyan. Itutuloy ko po yung nasa guidance na nagkapatawaran po kami. Okay. Hindi naman po sa nagbago ang isip ko kasi nagkapatawaran na nga po kami. Yun nga po sabi ko doon sa mami, humingi na po ng tawad. Sabi ko, pwede ba ako magpa-blatter sa barangay? Oo, karapatan niya para kung sakali na may masaktan uli ang anak ko, alam ko kasi yung dad na po. Nagpa-blatter na po kami sa barangay Lingga po. Ayun nga po, sinalaysay ko din po doon ang mga nangyari buong istorya po at pumirma na po ako. Sabi po nung anak ko, eto baby video, sinend sa kanya, because send mo nga sa akin, JL. Di sinend po ng anak ko nito na sa ate niya. Yun po ng pagkakaano, ama, grabe. Siyempre sa bugso po ng damdamin, hindi ko po alam na i-post po ng anak ko yung video na yon. Kaya po ang dami yung nagbabash na po, ang dami na po kumalat na po sa social media. Nagkaroon po ako ng biglang takot nang makita ko po yung mga sinasabi ng mga kapitbahay nila sa Lingga. May mga nagpo-post pa po na nagpanggap na yung corn beef pa po, may nagpost na po kung anong pag-uugali ng bata. Ganyan po talaga ang batang yan, mapanakit po yan, lalo na po pag nakakainom. Agresibo yung mapagbanta. Kahit na sarili daw, pinsan ay nasaksak na po, 50-50 daw po na isinugod sa JP. Ano po yun? Doon po ako nagkaroon ng takot para sa anak ko. Okay po nung nasa guidance kasi ito, magbago ka na ha, wag mo nang uulitin ginawa mo sa anak ko, magkaibigan pa. Pero nung nalaman ko po yung background ng bata, nag-iba po yung isipan ko Hindi na safe ang anak ko. Lalo na't ganyan, alam ko ang nangyari na ganyan. Mismo malalapit pa po sa kanila ang nagsasabi na ganon. Sa tingin niyo po ba, mapapanatag po ang isang magulang doon na nalaman na may nangyari na pala na in case na gano'n, na nakuha sa areglo, nakuha sa pagkakasunduan, eto nga po, aminin ko po sa inyo, kagabi po, nag-chat po yung tatay. Hindi ko po ina-accept. Nakikiusap po sa akin yung tatay ng bata. Ate, patawarin mo na yung anak ko sa nagawa niya na bigla lang sa nangyari. Ano po yung kada po may gagawing karahasan, pananakit na bigla lang po. Ganun na lang po ba yun? Magiging panatag po ba ako kung ang batay pakalat-kalat lang? Kung mahal mo ang anak nyo, kung mahal nyo, hahayaan nyo yung mapunta kahit sa DSWD para maituwid ang bata, para
habang lumalaki siya, maiisip yung ginagawa niya. Kasi kung mahal niyo yan, hahayaan niyo yan mahubog ng tama eh. Kasi kung hinahayaan niyo lang, dadaanin niyo sa pakiusap, dadaanin niyo sa aregluhan, syempre pinsan niyo na areglo. Kami, kahit sabihin mong ganito lang ang nangyari sa anak ko, what if na maulit pa sa iba? Aantayin pa ba natin may pangatlo? Di po ba? Yung tungkol naman po dun sa mga binanggit niyang ma'am, yun naman po, yung pangyayari pong iyon ay hindi naman po nila alam ang totoong mga pangyayari, kung ano ang mga dahilan, kung ano ang mga naging usapan namin. At hindi na din ko po para po dito dahil may mga ibang rin po yun na nagkasundo na rin po kami ng mga magulang ng bata na hindi na namin dapat banggitin pa dito. Pero yun nga po, ma'am, siguro ang naiintindihan ko na nangyari na po yun noon, pero meron talaga siya ring history. Whether, hindi ko rin magagarantiya na totoo yung mga sinasabi sa kanya doon kasi galing kwento-kwento na rin yun eh. Pero, Apo, merong, kumbaga, there's smoke, there's fire, ganon. Merong pinanggagalingan. So, what we want to do is what can we do to help everyone? Yung biktima, yung nanakit, at yung komunidad. Magandang hapon po. Since we are into positive discipline po, yan naman po ay well known sa ating mga teaching and non-teaching. They submitted an intervention plan po para po sa mga bata. Ano po yun? It's within the school, yung system po na yan. Yes po ma'am, kasi meron po tayong hierarchy na sinusunod though lagi naman din pong open ang schools division office para sa mga ganitong insidente. Pero following the hierarchy nga po, nagsisimula po talaga siya sa school. Yung mga homeroom po ba natin, yung mga teachers, train sila to how to deal with yung mga bullies sa school? Kasi parang dapat sila yung first line of defense po natin, no? Opo, yearly po, we are conducting trainings and seminars regarding bullying and harassment. So, in coordination with the learner protection rights focal person natin sa division office. Tapos ito pong kay JM, bilang hindi naman pa, buti ito lang pa po ang nangyari, meron po bang option na yun nga, meron siyang homeschooled muna, modular, para lang din makapagsimula ulit yung mga tao, yung mga naging biktima, siya bilang, sabi rin naman ng nanay niya, hindi na rin siya komportable na papasukin si JM sa eskwela dahil nga may markado na rin siya dun sa eskwelahan. So, hindi na rin maganda siguro yung experience niya ng pag-aaral doon. Meron po ba tayong mga ganong options? Yes po, ma'am. Actually, this school, through their guidance counselor, submitted a student intervention plan. So, we already submitted it also sa central office. Isa sa mga intervention or strategy na gagawin ng school is that si bata, si respondent will be recommended nga daw in modular approach. So, from July to August 2026. And he will also undergo, pati yung victim, alleged victim, they will undergo behavioral intervention plan to improve their student behavior and enhance self-regulation from July to August. Okay po. And then, the school, through the guidance counselor, then will conduct psychological first aid to the complainant. So, pareho na yun, complainant and respondent, kasi kung tutusin, pareho nilang kailangan. Para lang ma-reduce yung immediate emotional distress na naranasan nila. And then, to provide appropriate intervention, they will also make a referral para sa another appropriate intervention or support as needed po. So, yun po. Okay. Maraming salamat po. Maganda po yung naging action po ng DepEd and we will follow it up. JL, Nanay, maraming salamat po. Sasamahan naman po namin kayo sa DSWD and sa DepEd. Salamat po at magandang hapon po. JM and sa nanay ni JM, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat din po. Sige po. Salamat po.